May mga sugat sa ating puso na hindi naghihilom kahit na ilang taon pa ang dumaan. Sa kwentong ito ay matutunghayan nyo ang balak na paghihiganti ng isang lalaki sa dati niyang guro na hinamak siya. Ngunit hindi niya inaasahan ang mangyayari. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Simple at tahimik na tipo ng estudyante lang itong si Johan. Pero may ibubuga rin pagdating sa kanilang klase. Ngunit di may iwasang maimpluwensyahan ito siya ng kanyang mga pasaway na kaklase, kung kaya't minsan ay nadadamay ito siya sa tuwing binibigyan ng mga ito ng leksyon ng kanilang mga guro. Isa nga sa mga guro nilang yon ay si Livy. Kinakatatakutan ito siya ng mga estudyante sa tuwing nagiging guro nila ito siya. Napaka-stricto kasi nitong klaseng guro at walang sinasanto. Kaya't nang malaman nila Johan at ng mga kaibigan niya na itong si Livy ang magiging guro nila'y biglang kinabahan ang mga ito. Hindi alam ng mga itong meron na palang alam tungkol sa kanila itong si Livy. Kung kaya't alam na nitong si Livy ang gagawin niya laban sa kanila. Pinag-initan nitong si Livy ang grupo nitong si Johan sa tuwing sa klase na niya ang mga ito. Hindi kasi maiwasang maging makulit at malikot ng mga ito. Sa araw-araw ay palaging napapalabas ng room nila itong sila Johan dahil sa ginagawa rin nilang kalabanin itong si Livy. At matapos nilang palabasin ang kwarto, ay nagtatawanan ang mga ito sa labas. Sa ginagawa nitong si Johan, ay nagsalita na ang kaibigan niyang si Cassie. Habang pauwi ang mga ito, ay ginawa siyang kausapin ng kaibigan nito. Johan, simula nang napasama ka sa mga kaibigan mo ay umiiba ka na rin. Baka mamaya dyan sa ginagawa mo ay masira yung pag-aaral mo. Payong kaibigan ng Johan, habang maaga pa ay layo-layuan mo na yung mga kaibigan mong walang maidudulot na maganda sa iyo. Natahimik lang sa sandaling yon itong si Johan at napaisip sa sinabi sa kanya ni Cassie. Sa gabi ding yon ay napaisip itong si Johan habang nakahiga at napagtanto niyang wala nang maidudulot na maganda sa kanya ang mga kaibigan nito. At sa gabi ding yon ay nagdesisyon na siyang dumistansya sa masamang ehemplo nitong mga kaibigan. Ginawa nga nitong si Johan na dumistansya sa mga kaibigan nito. Ngunit di talaga maiwasang masangkot ito siya sa isang gusot. Nang isang araw, habang nasa klase sila nitong si Livy, bigla na lang umiyak ang isa sa mga babaeng estudyante nito at nagsumbong sa kanilang guro sa ginawa sa kanya. Uminit ang ulo nitong si Livy sa mga sandaling yon. Kaya agad ay ginawa niyang i-report ang mga ito. Kasama doon si Johan sa principal at nirekomenda nitong si Livy na i-expel ang mga ito sa eskwelahan na iyon. Ginawa nitong si Johan na ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit pinagtawanan lang ito siya ng guro at hindi pinakinggan. Ginawang magmakaawa nitong si Johan dito kay Livy. Ngunit hindi niya ito siya pinakinggan at pinagsalitaan pa niya ito siya ng masasama. Kayong mga klaseng estudyante, ang salot sa lipunan, sinasayang nyo lang ang pera ng mga magulang nyo. Kung ganyan na nila ang mga ugali nyo ay mas mabuti pang huwag na kayong mag-aral. Doon na lang kayo sa inyo at tumulong na lang kayo sa gawaing bahay. Baka pasalamatan pa kayo ng mga magulang nyo. Buo na ang desisyon ko at hindi ko nababawiin ang rekomendasyon kong yon. Good luck na lang sa inyo. Matapos sabihin yun ni Teacher Livy sa kanya, ay nanlumo itong si Johan dahil sa hindi naman siya ang nagpasimuno ng gulo. At simula sa araw na yon, ay nagtanim na ng sama ng loob itong si Johan sa guro nito. At pinangako niya sa kanyang sariling ipapamukha niya sa guro niyang yon na mali ang kanyang ginawa sa kanila. Isang oras ang lumipas, naluha itong si Johan at ang mga kasamahan nito nang sabihan sila ng principal na may expel ang mga ito sa paaralan nila at hindi na sila papayagang makapag-enroll doon. Kinagabihan ay ginawang sabihin ni Johan sa mga magulang niya ang nangyari sa araw na iyon.
Gulat at galit naman ang nadarama ng mga magulang niya sa mga oras na iyon. Ngunit imbis na pagalitan, ay ginawa na lang ito siyang payuhan ng kanyang ama dahil sa nakita ng kanyang ama ang pagbabago sa anak nito. Hinayaan at tinanggap na lang ng mga ito ang nangyaring yon at ginawa ng mga magulang ni Johan na i-enroll ito siya sa ibang school. Doon nga ay mas nakilala pa nitong si Johan ang kanyang sarili at malaki ang nagbago sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang pag-uugali, at mas napukusan pa niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa lumipas ang 6 na taon. Naging isang kilala at successful na doktor itong si Johan. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga ito siya ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang guro nitong si Livy na nagsabi sa kanya na wala ito siyang kwenta at pag-asang umasenso. Sa oras na iyon ay naisipan nitong si Johan na hanapin ang guro niyang iyon para ipamukha sa kanyang mali ang kanyang hinala sa kanya at para na rin ipamukha sa kanya na ito na siya at mas asinsado pa kesa sa kanya. Isang linggo ang lumipas, ginawa niyang balikan ng eskwelahan kung saan ito siya nag-aral noon. Ngunit narinig niya doon na hindi na nagtuturo sa school na iyon ang guro nitong si Livy. At ginawa na lang nilang bigyan ito siya ng address nitong guro para mapuntahan niya. Ginawa ngang puntahan ni Johan ang address na iyon. Habang papalapit ito siya sa bahay ng dati niyang guro, ay nakahanda na sa isipan nitong si Johan ang sasabihin nito. Ngunit nanay lang itong si Livy ang humarap sa kanya nang kumatok na ito siya. "Ikaw si Johan, tama ba ako?" Sambit ng nanay ni Livy. "Opo, ako nga ito. Paano mo po nalaman, manang?" Tugon naman ni Johan. "Palagi kasi kayong sambit-sambit ng anak ko at nakita ko na rin ang mga larawan nyo. Halika, samahan mo ako." Pagyaya ng nanay nitong si Livy. Dinala niya itong si Johan sa isang kwarto at doon ay parang nadurog ang puso nitong si Johan nang makita niya ang kalunos-lunos na sitwasyon nitong si Livy. Simula nang nagkasakit sa iho ay tumigil na siya sa pagtuturo at palagi niyang sambit ang mga pangalan niyo at humihingi siya ng tawad. Sa puntong yon ay napaiyak itong si Johan at imbis na galit ay awa at pagpapatawad ang nangibabaw sa puso nitong si Johan. Ginawang tulungan nitong si Johan itong dati niyang guro na mapagamot at sa tulong ni Johan ay nabalik ang dating sigla nitong si Livy. Labis ang pasasalamat at paghingi ng tawad sa kanya nitong si Livy sa mga sandaling yon, hanggang sa naging matalik na ang mga itong naging magkaibigan. Mga ka-explorers, hindi natin masasabi minsan ang takbo ng kapalaran. Kung kaya't gawin nating igalang ang bawat isa at huwag magmaliit ng kapwa.